My Old Billionaire Husband. Chapter 16. Alexis' Revenge to Giovanni. I need to go out, by hook or by crook. Kaya, lambingin natin si Zach. Andun kumakain. Hi Zach, Apple, gusto mo? Pa-cute kong tanong. Pero, hindi ako pinansin. Sorry na please, nakapout kong sabi. Pero, deadma lang ang pangit. Paano ba ito pasayahin? Banana, gusto mo? Agad ako kumuha ng saging. Stop it, Alexis. Just tell me kung ano ang nais mo. Sabi ni Zach without looking at me. Snob ang pangit. Patience lang ang beauty ko. Sabihin na natin. Di ba pupunta ka ng office pagkatapos mong kumain? Pasakay ako, magsha-shopping lang kami ni Debbie. Maamo kong pakiusap with matching beautiful eyes pa. Tell me the truth, and maybe I will allow you. He said smiling. Okay, I have a surprise revenge for Joanna. Mahina kong sabi. Baka marinig pa ng mga bodyguards ni Daddy. Nakakabwisit ang mga ito. Mas mahigpit pa kaysa sa mga bodyguards ni Zach. You're joking? Tanong niyang nakangiti. Mukha ba akong nagbibiro? I'm serious. Let's make her pay on what she did to you. Seryosong sabi ko. Oh, really? Biro ulit ni Zach. Ito talagang si pangit eh. Seryoso ako. Let's make her taste her own medicine. Nakatawa kong sagot. Literal na medicine yan mismo ang ipapatikim ko sa kanya. Baka mapahama ka dyan. Paalala nito. Don't worry. Ito ang isa sa expertise namin. Makahulugan kong sagot. Expert kayo sa kalokohan. But let me consider it. Get ready. We will be leaving at exactly 8 a.m. Nakatawang sabi nito. Girl. Girl Scout ata ito. Kanina pa ako naka-ready. Ang importante lang naman sa akin ay ang wallet ko with my ATMs and credit cards. Kapag wala ito ay hindi ako makakabili ng boylet. Sumakay kami sa car ni Zach. Pag uwi ko kay Devin lang ako sasakay. Ang saya-saya ko at nakalabas ako ulit. Thank you Zach. Don't worry. Worth it ang revenge namin for you. Panigurado yan. Ako pa. Kabahan ka ng Joanna. You're always funny. Are you sure you don't like to bring some bodyguards? Tanong niya. No. Alam ko pa babantayan mo na naman ako. Tanggi ko. Okay. But be sure to go home at dinner. Paalala nito. Opo. Nagsalot pa ako at napailing na lang si Zach. Maya-maya ay may iniabot ito. Black card. Seryoso? Ano na naman ang plano ni Panya? Para saan yan? Nagdududa kong tanong. I forgot to give it to you. It's your privilege and right being my wife. Paliwanag nito. Privilege? Pero duda pa rin ako. But the black card is shining, shimmering, inviting me to get him. Tinanggap ko na lang ang grasya. Ang yaman ni Pangit. Parang unlimited ata ito ah. Shopping galore all I want. Pero unahin na muna natin ang ating paghihiganti. Mag-iingat sa inyong kalokohan. Paalala ni Zach. Ang killjoy talaga. Kapag tumatanda nga naman. Pero in fairness, ang gwapo ni Zach. Pero syempre, mas gwapo si Debbie Ron. Paghinto ng kotse ni Zach ay nandoon na sina Debbie at Lara nakaabang sa akin. Ang dalawang kasabwat ay ready na. Wait, ang gwapo ng katabi ni Debbie. Ito na ba ang boylet? Mukhang CEO ng malaking kumpanya lang. Big time si boylet. Ito na ba, Besh? Na-briefing na ba siya sa kanyang gagawin? Seryoso kong tanong. Gusto ko maging successful ang plano na ito. O ano man, Besh? The best itong si Randy Boy. Don't worry. Sure na sure talaga si Debbie ah. What are you waiting for? Let's go! Si Lara na pumasok na sa kanyang car at mukhang excited. Ako ay nakisakay kina Debbie at Randy Boy.
Everything is ready and set. I check our earpiece for communication. Kitams, parang pang spy movie lang. Seryoso ako mga girls. Are you ready everyone? Tanong ko sa kanila through voice call, ready! At sabay pa talaga sila sumagot. Debbie's mission is to look for a private room at doon paghintayin si Randy Boy. Nauna na sila para makahanap ng room at iset up ang camera na connected sa aming cellphone. High-tech yarn mga besh. And Lara's role is challenging. Ang buhusan ng malamig na wine si Joanna at painumin ng simple glass of wine. Andun ang medicine na katulad sa nilagay niya kay Zack para malasahan niya ang bagsik ng effect nito. Naghirap si Zack, pues magdusa siya. Naka-evil witch mood challenge tayo ngayon mga besh. And here she is. Papasok na si Lara, approaching Joanna. Hoy girl, ang bad mo. Bakit hindi mo ako inimbita? Kunyaring nagtatampo pa si Lara. Napataas ang kilay ni Joanna upon seeing her. Who invited you here? Malditang tanong nito. Joanna, don't forget that our parents is in the business world. Siyempre, kasali ang family namin sa invited, no? Palusot ni Lara. I thought you are on Alexis' side. Curious na sabi nito. Ano ka ba? Wala akong side na kinakampihan. Let's drink for your engagement, besh. Nakangiting sabi ni Lara. Pa-innocent approach lang. Sabay abot niya ng wine glass. Okay, fine. You are welcome in here. Joanna finally drink her own medicine. Success! How does it taste, marupok na babae? Mukha naman siyang nasarapan. At biglang nabuhusan ng wine ang napakagandang gown ni Joanna na sinadya ni Lara. Hala, sorry besh. Ang clumsy ko talaga. Lasing na ata ko. Kunwaring nahihilo si Lara. It's okay. I will change my dress before the party starts. Naiinis na sagot ni Joanna. Let's go, samahan na kita. At inakay na siya ni Lara papunta sa tukso. Hi. Naiwan lang ako dito sa gilid ng party. Naka-eyeglasses ako for disguise. At nakasimpleng dress lang na pang matanda. Naghanap ako ng pwesto na walang istorbo. I opened my cellphone at finally, nakapasok na si Joanna sa kwarto kung nasaan si Randy Boy. At ang manyak na babae, biglang sinunggaban ng halik si Randy Boy. Sige, mag-enjoy ka lang dyan. And look who's coming. It's Grandpa BF of Joanna. It's time for my mission. Agad akong lumapit kay Grandpa BF. Sir, can you help me? I am Joanna's friend at andun siya sa room, masakit ang ulo. Hinahanap ka niya. Inosente kong sabi. With feelings pa yan, para convincing. Where is she? Nag-aalalang tanong nito. Oops, I forgot. Swiss pala si Grandpa. Buti at naintindihan niya ako. Let's go, I'll go with you. And mission success. Joanna, we are coming. And the moment of truth is here. Bubuksan ko na ang room. Ako ang naunang pumasok para makapag-imo. At tumambad sa aming harapan ang karumal-dumal na tagpo. Ang yaks talaga ni Joanna. Naka-underwear na naman. Iwan ko kung buhay pa ba si Randy Boy. Pero mukhang nag-enjoy ang boylet. OMG, Joanna! Epic ang acting ko. Wahahahaha. Biglang napigilan sina Joanna at Randy Boy sa kanilang ginagawa. At halos lumuwa ang mga mata ni Joanna nang makita ako at si Grandpa BF. Agad na kumaripas ng takbo si Randy Boy. Dapat lang, dahil sinabi ko sa kanya pag nahuli na sila, he should run for his dear life at masunurin naman. What did you do? Galit na tanong ni Grandpa BF. Nagulat ako ang lakas ng boses niya at galit na galit. Mission success talaga.
Mag-enjoy ka dyan, Joanna. Hahaha. Iiwan ko na sana sila nang biglang sumigaw si Joanna. You will pay for this, Alexis. Walang hiya ka. Sigaw niya. Huminto ako sa paglalakad. No, Joanna. You are paying now for what you did. I'm glad na hindi kita kaibigan ngayon. Ang mga manyak na katulad mo ay bagay lang sa basurahan. Nilalangaw. I smirked at her before I left. At si Grandpa BF ay hindi na nakatiis sa kanyang galit at sinampal si Joanna. Ouch! Masakit yon. Buti na lang at dumating na ang mga parents ni Joanna at sinuntok ng kanyang daddy si Grandpa BF, canceling their marriage agreement. Swerte mo pa rin, Joanna. Na-cancel ang marriage mo lang dahil sa akin. I'm on my way at the parking lot kung saan naghihintay na sina Debbie sa akin. Nang mahagip ng aking mga mata si Mami. Invited pala sina Mami at Daddy dito? Naku, patay ako pag nakita ko ni Daddy. Tatakbo na sana ako palayo nang marinig kong sumigaw ang kausap na lalaki ni Mami. Parang galit ito. At si Mami nakayupo lang at umiiyak. May blood boils at agad na nilapitan sila. Hoy, matadang pangit na may kulubot. Bakit mo inaaway si Mami? Maldita kong tanong. Napatigil sila sa pag-uusap at napalingon sa akin. Alexis, what are you doing in here? Nagtatakang tanong ni Mami. Ano ang isasagot ko? Party? Hindi ako sumagot, nagtanong lang din. Oh, Aishi! Galit na tanong ng matanda. Aba, sumusobra na ito ah. Bingi ka ba? I said it earlier that I am her daughter. Naiinis kong sagot while flipping my hair. Daughter? Nagtatakang tanong nito. May diferensya ata si Tenga si Lolo eh. Opo, Lolo. Kaya ako ang makakalaban mo pag sinaktan mo si Mami. Nagahamon kong sagot. At malakas itong tumawa. Hindi lang bingi si Lolo, parang may pagkapraning din. Bakit ba ito kausap ni Mami? What's funny? Natanong ko na lang. And now you're hiding your daughter. Why? You didn't tell us that we have a little princess in the family. Tanong nito kay Mami. Little princess in the family daw. Sino ka ba, Lolo? Kung aawayin mo lang naman si Mami, you better go or else. Maldita kong sabi. Pero si Lolo ay tumawa lang ulit. I like this little princess of yours. Finally, we have an heiress. Masayang sabi nito. Heiress? Ano ba ang mga pinagsasabi ni Lolo? Alexis, you better go home first. Malumanay na sabi ni Mami. Pati ito ay napa-English na rin ata ah. No, Mami. Baka kung ano ang gawin sa'yo ni Lolo. Concern kong sagot. Ngumiti lang sa akin si Mami. Just go, Alexis. Hinihintay ko pang daddy mo. Paliwanag nito. Naku po, my tiger dad is coming. It's time to run. Pero bago ako makatakbo ay tinawag ako ni Lolo. Nice meeting you, my little princess granddaughter. Sabi nito. Ano daw? Granddaughter? Pagkakaalam ko ay patay na ang mga parents ni Mami. What is the meaning of this? Mami, is this true? Naguguluhan kong tanong. Pero si Mami ay tahimik lang. You've lied to me, Greta. Sigaw ni Lolo. May bahid ng hinanakit ang kanyang boses. Wait, ano kaya ang nangyari dito? Para ano? You will destroy my daughter's life too? I won't allow that to happen. Over my dead body. Sigaw rin ni Mami. First time ko narinig na sumigaw si Mami at nakitang galit. Over my dead body pa. Until now, you are so hard. Look at what you've done. Your uncle rule. Hindi na ituloy ni Lolo ang sasabihin nang itapon ni Mami ang kanyang cellphone sa pader malapit kay Lolo. Shut up! Stop that filthy mouth of yours! Galit na sigaw ni Mami.
Agad ko siyang niyakap. Mami, calm down. Hindi ko maintindihan kung bakit nag-aaway kayo ni Lolo. Hinagod ko ang kanyang likuran para tumahan na siya. Fine. I understand little princess is innocent in all about this. But you cannot hide the truth forever, Greta. Galit na rin si Lolo. Grabe makabagsak na pangalan ni Mami ah. Ano ang gagawin ko? Stop it. You too. Let's go home. At ikaw, Alexis, what are you doing in here? Ang tigring si Daddy ay dumating na. Party? Ano ba itong nasagot ko? Wait, what do you mean by you two? Don't tell me, isasama natin siya sa bahay. Sabay tingin ni Mami ng masama kay Lolo. And Lolo smirked at her. Ano ba ang nangyayari at napakadrama nila ngayon? Zack wanted to talk to him, Han. Pero doon lang siya sa mansyon ni Zack. Kahit na, ayokong lumapit siya kay Alexis. Matigas na sagot ni Mami. Kakaibang Mami ang aking nakikita ngayon ah. Palaban. It's okay. We will watch his every move. Don't worry. Assurance ni Daddy. Let's go. Sabi ni Daddy at nauna na ito. Lalapitan sana ako ni Lolo pero hinila ako ni Mami. Don't you dare. Pagbabanta nito kay Lolo. Ewan ko kung ano ang nangyayari sa mundo ng mga adults. Ngumisi lang si Lolo sa aming likuran na nakasunod. Si Daddy at Mami ay tahimik lang hanggang makarating kami sa kotse ni Daddy. Matex nga pala sina Debbie. Bukas na lang siguro kami mag-shopping. Mukhang galit sina Daddy eh. Promise ko kasi sa kanila na mag-shopping galore after our mission. Bukas na lang talaga. Narigwak ang plano. Sayang. At siya nagtatapos ang ating chapter 16. Salamat sa mga sumusubaybay hanggang dito na chapter. At malayo-layo pa siya bago matapos. And for those first time listener, kung gusto mong makinig ulit, please hit the subscribe button. Thank you.